let me tell you about the tax remedies and why is it na mayroon tayong tinatawag na tax remedies. Unang-una, nagsimula yan dahil ang ating tax return na pinafile as a taxpayer ay tinatawag na self-assessed. Ang ibig sabihin na self-assessed tax return is yung nagko-compute ng kanyang utang sa gobyerno in the form of tax ay yung taxpayer. So, very weird kasi in this case, ang nagko-compute is yung taxpayer. So, kung ikaw yung nagko-compute ng obligasyon mo sa pagbayad ng tax, mayroon niyang great implication na ang kino-compute mo ay talagang hindi in favor of the government. So, mayroon niyang presumption or I think assumption pala na yan ay understated most of the time. So, maybe may mga taxpayers na mga honest pero most of the taxpayers kasi nagko-compute sila ng kanilang obligasyon doon sa tax sa gobyerno, ay hindi talaga yan magdideklara ng totoong babayarin nila na tax. Kaya nagkaroon ng tinatawag na tax remedies. Ang tax remedies naman, kung mayroong assumption na hindi magbabayad ng tama ang taxpayer ng kanilang tax, ano ngayon yung remedy or gagawin ng gobyerno para maitama yung pagbayad ng tax? So, yun yung available na mga remedies na ibinibigay ng batas para maitama yung mga ganyan na mga kaso. Pero of course, at the end, hindi naman talaga maitama kasi hindi naman nobody knows about the 100% of the transaction. Pero at least, yung government can cure whatever siguro to the nearest lang na medyo kahit na hindi 100% at least nandun sa 80 or 90%. So, sa government remedies, ang unang lang gagawin para mangyari dyan ay magkakaroon sila ng assessment. Okay. Ang assessment ay ito yung pagko-compute in their own way kung magkano yung tax na babayaran mo. So, ang gagawin nila, maghingi sila sa inyo ng dokumento at based on that evidence, mag-assess sila na ganito yung babayaran mo. Then, after that, magko-kolekta. Okay. So, ngayon, mayroon ng ganyan na remedies yung gobyerno. Pagdating naman, para naman sa taxpayer, para maprotektahan yung kanyang interest also, kasi baka aabusuhin ng gobyerno yung kanyang power to assess and to collect taxes, additional tax. So, ang gagawin, ang batas ay nagbibigay din sa taxpayer ng tinatawag na taxpayers remedies. So, mayroon din siyang karapatan na mag-protest, okay, or contest, kung ano yaman yung sinasabing additional na tax niya na kanyang dapat na bayaran doon sa gobyerno. So, yun. So, kung hindi sila magkasundo, silang dalawa, ang tax case na to ay pupunta sila doon sa court. So, yun yung tax case elevation. Then, yung korte now, siya na yung magdi-decide ng final kung ano ba talaga ang tama na tax na babayaran ng taxpayer. So, ito yung demonstration, yung tinatawag natin na due process. Kung matatandaan mo, ang due process ay meron tayong substantive at saka procedural. Itong mga assessment at saka yung reply, mga notice, mga hearings, mga replies, giving chances na magkaroon ng argument, magkaroon ng exchange of communication, ito yung tinatawag natin na due process na procedural. Okay. Notice and hearings. Yung mga detalye pagdating dito ay explain natin sa ibang video. So, ito lang muna yung overview ng tax remedies kung bakit nagkaroon tayo ng ganyan. Okay? As I said, para maprotektahan yung interest ng bawat
parties ng gobyerno at saka ng taxpayer.